Mabilis na itinulak ni Qiaolei ang kamay ni Shen Yuan at sinabing muli na naman siyang sinasamantala. Kalmado namang sumagot si Shen Yuan na isang haplos pa lamang ay katumbas na ng higit 300, at bilang kabayaran ay ililibre niya siya ng tanghalian na lampas 300 upang patas na ang lahat. Ngunit hindi nasiyahan si Qiaolei at sinabi na hindi sapat ang 300. Iginiit niyang dapat ay isang marangyang western meal, na aabot ng mahigit 1,000 bawat tao. Dahil dito, wala nang nagawa si Shen Yuan kundi pumayag sa gusto niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa bangko. Pagpasok nila sa loob, magalang silang sinalubong ng mga staff. Sa gilid, hindi napigilan ng isang lalaki na mapaisip sa kanyang nakita. Batay sa suot ni Shen Yuan at sa napakagandang babaeng kasama niya, halatang mayaman ang lalaki. May isa pang lalaking katabi niya ang sumang-ayon sa isip-isip na habang silang lahat ay siksikan at nakapila sa dalawang counter, si Shen Yuan naman ay tila isang pinunong nag-iinspeksyon, may kasamang mga taong sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na sina Shen Yuan at Qiaolei sa loob ng VIP room ng bangko. Sa harap nila, maayos at magalang na nagsalita ang babaeng staff na nakatalaga kay Shen Yuan at ipinaliwanag na matagal nang pasado ang kanyang deposito sa pamantayan para sa private banking, kaya nais siyang imbitahan na magbukas ng ganitong uri ng account. Dagdag pa niya na kabilang sa pinakamahuhusay sa buong industriya ang mga benepisyo ng bangko. Ipinaliwanag niyang sa hinaharap ay maaari nilang asikasuhin ang mga serbisyo kahit sa mismong kinaroroonan ni Shen Yuan, at para sa malalaking transaksyon ay agad nila itong mapoproseso. Kasama rin sa mga pribilehiyo ang VIP lounge sa mga lokal at internasyonal na paliparan, personal na driver, serbisyong medikal sa ibang bansa, access sa mga golf club, yacht club, at marami pang iba. Sa mga narinig na iyon, hindi napigilan ni Qiaolei ang labis na matuwa. Sa isip niya, simpleng pagdedeposito lang ng pera at pagbubukas ng account ay sapat na para makakuha ng antas ng katayuan at pribilehiyong hindi kailanman mararanasan ng karaniwang tao. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung gaano nga ba kailanman si Shen Yuan para tretuhin siya ng bangko ng ganito. Patuloy na nakangiti ang babaeng staff habang sinasabi kay Shen Yuan na maaari siyang kumonsulta anumang oras at magtanong kung may iba pa siyang nais linawin. Kalmadong sumagot si Shen Yuan na wala na siyang ibang katanungan at idinagdag lamang ang kahilingang itugma ang huling mga numero ng card sa kanyang kaarawan. Agad namang tumango ang babae at nagsabing walang problema iyon. Tinanong niya kung dala ni Shen Yuan ang kanyang identification at ipinaalam na agad na niyang ipoproseso ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ang babaeng staff at iniabot kay Shen Yuan ang kanyang card habang binabati siya bilang isang natatanging kliyente ng private banking ng China Merchants Bank. Ipinaalam nito na iyon ang kanyang black card at idinagdag na tungkulin ng bangko ang suportahan ang kasaganaan ng kanyang pamilya. Binanggit din niya na may mga eksklusibong produkto sila sa wealth management na nakalaan lamang para sa mga private banking client, sakaling interesado siya. Kinuha ni Shen Yuan ang card at maingat na itinabi sa kanyang damit. Kalmado niyang sinabi sa babae na hindi niya kailangan ng mga produkto sa wealth management at kung sakaling magkaroon pa siya ng karagdagang pondo sa hinaharap, uunahin niyang ideposito iyon sa kanilang bangko. Sa narinig na iyon, agad na sumang-ayon ang babaeng staff at magalang na sinabi na hindi na niya guguluhin ang kanilang lakad, sabay banggit na may inihanda rin silang munting regalo. Kasunod nito, lumapit ang isa pang babaeng staff at iniabot ang regalo kay Qiaolei, habang ipinaliliwanag na iyon ay green tea cake mula Yunnan at hinihiling na tanggapin niya iyon. Bagamat bahagyang nailang, magalang na nagpasalamat si Qiaolei. Pagkatapos noon, tumayo na ang dalawa at marahang inakay ni Shen Yuan si Qiaolei upang umalis. Magalang silang inihatid at inalalayan ng dalawang babaeng staff palabas ng bangko.
Makalipas ang ilang sandali, nang makalabas na sila at makita ng mga staff na paakay na sina Shen Yuan sa kanyang G-Wagon, hindi napigilan ng isang babaeng staff na pabulong magsabi na tunay na nabuksan ang kanyang mga mata. 21 taong gulang pa lamang si Shen Yuan ngunit nakapagdeposito na ng 30 milyon, at hindi pa kasama roon ang kanyang mga pondo sa iba pang bangko. Maingat namang sumang-ayon ang isa pang staff at nagsabing tiyak na mas kahanga-hanga pa ang kanyang mga ari-arian at negosyo. Dagdag pa nito, mayaman na, guwapo pa, at likas ang presensya, tila nasa kanya na ang lahat ng biyaya. Namumula namang nagsalita ang babaeng may suot na salamin at inamin na hindi niya alam kung epekto lang iyon ng yaman, ngunit habang mas tumatagal ang tingin niya, lalo niyang nakikitang kaakit-akit si Shen Yuan. Samantala, tahimik na napaisip ang babaeng staff na siyang unang nag-assess kay Shen Yuan. Sa loob-loob niya, sayang at hindi siya ipinanganak na mas maganda, kung nagkataon, baka sinubukan din niyang lumapit. Samantala, habang nakasandal si Xiaolei sa salamin ng kotse, napaisip siya na kahit hindi gumastos ni isang sentimo si Shen Yuan, tinatamasa nito ang iba't ibang uri ng hindi kapani-paniwalang trato. Maya-maya, humarap siya kay Shen Yuan at tinanong kung may iba pa ba itong kikitain mamaya. Maikli lang ang sagot ni Shen Yuan, hindi niya kilala ang taong iyon. Dahil dito, tinanong ni Xiaolei kung tulad ba niya ang babaeng iyon, kasama lang ba pauwi, o kung may iba pang mangyayari sa kanila. Walang pag-aatubiling sinabi ni Shen Yuan na mananatili ang babae sa kanyang tabi sa buong oras, pati na ngayong gabi. Sa narinig na iyon, lubos na nagulat si Xiaolei at hindi napigil ang itanong kung ang ibig bang sabihin noon ay magtatapos silang magkasama sa gabi. Napangiti si Shen Yuan at tinanong kung talagang Luji ba ang makasama siya. Naiinis na sumagot si Xiaolei na hindi iyon usapin ng panalo o talo. Sa loob-loob niya, mas madali para sa isang lalaki ang makuha ang isang bagay, mas kaunti niya itong pinahahalagahan, isang kahangalan. Dagdag pa rito, kailangan pa niyang malaman kung ilan talaga ang mga babaeng nasa paligid ni Shen Yuan at kung may pagkakataon pa ba siyang maging pangunahing babae. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isang restaurant. Habang hawak ni Xiaolei ang kanyang cellphone at kinukunan ng larawan ang mga pagkain, sinabi niyang sa mga video lang sa YouTube niya nakikita ang lugar na iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Shen Yuan na ang mga pangunahing putahe ay pan-seared foie gras at pike na may sarsa ng lobster, at kung hindi siya sanay doon, nag-order din siya ng burgundy beef stew. Agad namang tinanong ni Xiaolei kung saan sila pupunta pagkatapos kumain. Diretsyong sinabi ni Shen Yuan na uuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Sa narinig na iyon, nagulat si Xiaolei at sinabi niyang inakala niyang ang buong araw na iyon ay para sa kanya. Ngunit nilinaw ni Shen Yuan na hindi ganoon, dahil may iba pa siyang mga lakad sa hapon at sa gabi. Dahil dito, tinanong ni Xiaolei kung sino pa ang mga nakaplano niyang makasama. Muli, maikli lang ang sagot ni Shen Yuan, hindi niya kilala. Hindi nasiyahan si Xiaolei at muling nagtanong kung kailan siya makakapiling ni Shen Yuan ng buong araw. Tapat na sinabi ni Shen Yuan na wala siyang ganoong karaming oras, pinakamatagal na ang kalahating araw, mula gabi hanggang sumunod na umaga. Maya-maya, kinuha ni Shen Yuan ang kanyang cellphone nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Long Jinggan. Tinanong siya nito kung gusto ba niya ang isang estilo, sabay padala ng litrato na naka-bunny suit. Sinundan iyon ng isa pang tanong at larawan na naka-Chinese dress naman, at hindi pa roon natapos dahil nagpadala pa ito ng isa pang litrato na naka-bikini. Sa mga nakita, hindi maunawaan ni Shen Yuan kung ano ang pinaggagawa ni Long Jinggan at napaisip kung ano ang nangyayari. Bahagyang bumigat ang kanyang ekspresyon at naisip kung may nangyari bang nagpaudyok dito. Kaya nagpadala siya ng mensahe at tinanong kung may problema ba. Agad namang sumagot si Long Jinggan at sinabing wala naman, nagtatanong lang siya tungkol sa mga kagustuhan ni Shen Yuan.
Sa nabasa niya, maikli lang ang sagot ni Shen Yuan, ayos lang ang lahat. Namula ang mukha ni Long Jinggan at tinanong kung kailan siya libre. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Shen Yuan na pwede siya ngayong araw. Napansin ni Qiao Lei na abala si Shen Yuan sa kanyang cellphone habang kumakain sila. Dahil doon, agad niyang kinuha ang atensyon nito at nagreklamo kung bakit buong oras itong nakatutok sa phone sa halip na makipag-usap. Sinabihan niya itong tigilan ang paglalaro at kausapin naman siya. Habang patuloy pa ring nakatingin sa cellphone, tinanong ni Shen Yuan kung ano ba ang dapat nilang pag-usapan. Sinagot siya ni Qiao Lei na simpleng kwentuhan lang naman. Ngunit malamig na sinabi ni Shen Yuan na ang usapan ay dapat kusang dumarating at hindi pinipilit. Kapag may dapat pag-usapan, kusa raw itong lalabas. Dahil sa narinig, lalong nena si Qiao Lei. Sa isip niya, kung ayaw lang talaga siyang kausapin ni Shen Yuan, sana sinabi na lang nito ng direkta imbes na magdahilan. Dahil hindi raw ito kumakain at ayaw pang makipag-usap, sinabi niyang nawalan na rin siya ng gana. Walang emosyon na tumugon si Shen Yuan at sinabi na kung ganoon, aalis na lang sila. Agad niyang tinawag ang waiter para kunin ang bill. Lumapit ang waiter at ipinaalam na ang kabuoang bayarin ay 2,492 yuan at maaari na itong i-scan. Walang pag-aalinlangan na nagbayad si Shen Yuan. Pagkatapos nito, tumayo si Shen Yuan at ipinaalala kay Qiao Lei na tinupad niya ang kanyang pangako. Kahit halatang inis, sinabi na lang ni Qiao Lei na nakuha na niya ang gustong iparating nito. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa paaralan. Tinanong ni Qiao Lei kung talagang ihahatid lang ba siya ni Shen Yuan doon. Maikli lang ang sagot ni Shen Yuan, may iba pa siyang kailangang gawin. Dahil doon, hindi na namilit si Qiao Lei at bumaba na lang ng sasakyan na puno ng inis. Habang isinasara na sana niya ang pinto ng kotse, biglang may humawak dito, dahilan upang magulat siya. Ang babaeng dumating ay si Long Jinggan, na halatang may lungkot sa mukha. Agad itong sumakay sa kotse ni Shen Yuan. Sa nakita ni Qiao Lei, napamura na lang siya sa kanyang isip dahil hindi niya ito inaasahan. Nang isasara na sana ni Long Jinggan ang pinto, agad itong hinawakan ni Qiao Lei at tinanong si Shen Yuan kung ano ang nangyayari. Ngunit ngumiti lang si Shen Yuan at sinabihan si Long Jinggan na magsuot muna ng seatbelt. Namula ang pisngi ni Long Jinggan at ngumiti itong tumango bilang pagsang-ayon. Dahil tuluyang hindi siya pinansin, galit na nagreklamo si Qiao Lei. Kakababa pa lamang niya, may papasok na agad na ibang babae. Ngunit kalmado lang na ipinaalala ni Shen Yuan na sinabi na niya noon na may mahalaga siyang gagawin. Nang marinig iyon, napuno ng galit si Long Jinggan at itinuro si Shen Yuan. Sa isip niya, seryosong gawain ba ang ibang babae? Ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Kahit inis, tinanong niya kung ano ba ang balak nilang gawin. Ngunit malinaw na sinasadya lamang siyang asarin ng dalawa. Sinabi ni Shen Yuan na hindi ba't halata naman. Sa nakita at narinig, agad na naunawaan ni Qiao Lei ang ibig nilang ipahiwatig. Sa isip niya, napakasama talaga ni Shen Yuan. Kahit man lang sana ay naghintay ito hanggang makapasok siya sa loob ng paaralan. Tinanong ni Shen Yuan kung may iba pa ba siyang sasabihin, at kung wala na ay aalis na sila. Agad siyang pinigilan ni Qiao Lei at sinabing sandali lang muna. Seryosong tinanong ni Shen Yuan kung ano na naman ang problema, at doon niya diretsahang sinabi na sasama rin siya. Agad na sumakay sa kotse si Qiao Lei. Nang makita iyon ni Shen Yuan, nagulat siya at sinabihan itong huwag maging katawa-tawa dahil may seryoso siyang gagawin at dapat na itong bumaba. Ngunit iginiit ni Qiao Lei na kung seryoso nga ang gagawin nito, bakit hindi siya pwedeng sumama? Sa gitna ng sitwasyon, hindi na lang makapagsalita si Long Jinggan sa sobrang hiya.
Napakamot si Shen Yuan sa kanyang pisngi habang iniisip na nagtatampo lamang si Qiaolei at ayaw talagang bumaba ng sasakyan. Nasa harap pa sila ng gate ng paaralan, kaya hindi rin niya ito pwedeng basta hilahin palabas. Bumaling siya kay Long Jingon at tinanong kung ayos lang ba rito ang mangyayari. Samantala, sa likurang upuan, nakahalukip-kap si Qiaolei at punong-puno ng sama ng loob. Sa isip niya, sapat nang inalis siya sa passenger seat, ngunit nagawa pang tanungin ni Shen Yuan ang babaeng iyon kung ayos lang ba. Kailan pa raw siya, si Qiaolei, nagtiis ng ganitong kahihiyan? Kalmadong sinabi ni Long Jingon kay Shen Yuan na ayos lang iyon, kahit sa loob-loob niya ay tutol siya. Ngunit alam niyang kung magpapakita siya ng selos o pagiging petty sa harap ni Shen Yuan, mawawalan lamang ito ng mukha. Dahil nakita ni Shen Yuan na wala namang problema, nagpasya siyang ituloy ang plano at iminungkahi na mag-shopping muna sila. Sa isip niya, hindi rin masamang ilagay sa lugar si Qiaolei. Wala namang magiging epekto kung isasama niya ito. Kapag dumating na ang oras na kailangan niyang mag-check-in, ipaayos na lang niya sa hotel ang sasakyang maghahatid pabalik kay Qiaolei. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Enfern Mall. Habang umaakyat sa escalator, malumanay na nagtanong si Long Jingon kung maaari ba siyang humawak sa braso ni Shen Yuan. Sa likuran, hindi mapigilan ni Qiaolei ang minas sa kanyang narinig. Agad namang pumayag si Shen Yuan. Sa isip niya, iniisip kung likas bang mahiyain si Long Jingon o kung ganoon lang ito kapag kasama siya. Napakaingat nito sa bawat kilos, kaya pakiramdam niya ay kailangan niya itong alagaan ng mas maigi. Dahan-daang humawak si Long Jingon sa braso ni Shen Yuan habang namumula ng gusto ang kanyang pisngi. Samantala, lalong kumulo ang inis ni Qiaolei habang nasasaksihan ang eksenang iyon sa kanyang harapan. Sa isip niya, napakapeke ng lamang na iyon, at mas lalong ikinagalit niya na tila nagugustuhan pa ni Shen Yuan. Pakiramdam niya, isa na lang siyang extra, isang third wheel. Pagdating nila sa itaas, biglang sumugod si Qiaolei at hinawakan ang kabilang braso ni Shen Yuan. Nagulat si Shen Yuan at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Qiaolei na gusto rin niyang humawak sa braso nito. Nang makita iyon ni Long Jingon, agad siyang bumitaw at napayuko. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay mas pinapaborin talaga ni Shen Yuan si Qiaolei. Ngunit hindi iyon ang nangyari, agad ibinalik ni Shen Yuan ang kamay ni Long Jingon sa kanyang braso at sinabing ayos lang at pwede pa nitong higpitan ang kapit. Dahil doon, lalong namula ang mukha ni Long Jingon at mas tumingkad ang damdamin niya para kay Shen Yuan. Samantala, hindi na napigilan ni Qiaolei ang selos at tinanong kung bakit hindi rin siya pinapayagang humawak ng mas mahigpit. Kalmado namang binalik ni Shen Yuan ang tanong at inusisa kung gaano ba niya gustong maging malapit. Sa sandaling iyon, biglang namula ang pisngi ni Shen Yuan dahil sa pagdikit ng dibdib ni Qiaolei sa kanyang braso. Sa loob-loob niya, ramdam niyang malambot ang pagkakadikit. Ngunit alam niyang kailangan pa ring magpigil at isaalang-alang ang itsura nila sa publiko. Kaya pinagsabihan niya si Qiaolei na maghinay-hinay at huwag masyadong magpahalata, lalo na't napakaraming tao sa loob ng mall. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang humigpit ang kapit ni Qiaolei. Dahil doon, binalaan siya ni Shen Yuan na kung ipagpapatuloy pa niya iyon, hindi na siya nito hahayaang humawak pa. Samantala, hindi maiwasang mapansin ng mga tao sa paligid ang kakaibang eksena. May ilang namula, may napatigil sa paglalakad, at may napatingin ng matagal. Sa isip ng isang lalaking mataba na may kasamang babae, hindi niya maunawaan ang nakikita niya. Ang lalaking nakaasul na jacket naman ay napaisip kung may kinukuhanan bang palabas o drama sa loob ng mall. May isang babae ring napailing na lang at inisip na malinaw na mayaman ang lalaki at alam na alam nito kung paano makipaglaro sa damdamin.
Samantala, may isang lalaki namang lihim na napabuntong hininga. Iniisip na ang lahat ng dekalidad at magagandang babae pala ay may kinahihinatnan, at napunta pa sa iisang lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang babaeng sobrang lapit kay Shen Yuan, hindi niya mapigil ang tanungin ang sarili kung paano nagkasundo ang dalawa. Isang tatluhang setup sa totoong buhay, tila hindi siya makapaniwala kung totoo ba ang kanyang nakikita.